hindi ka magiging magaling na leader. Masyado kang commanding. Ako ang boss, ako ang masusunod. Nandito kayo sa pamamahay ko, hindi para manood ng sine o telebisyon, hindi para makipagnobyo o mag-asawa, kundi magtrabaho. Wala kang magagawa sa buhay ng tao. Tira mo na ako sa trabaho, tapos pinarating mo pa sa buong barangay. Baka mamaya kaya hindi mo sila maintindihan kasi hindi mo rin naiintindihan ang sarili. Kaya nagre-reflect ngayon sa resulta ng leadership mo. If you want them na sumunod sa mga rules na ini-implement mo, ikaw mismo ang number one follower ng rule mo. Lahat tayo part ng rules. Kung gusto ninyong maging magaling na leader, self-mastery. Ibig sabihin, hindi ka magiging magaling na leader kung hindi mo kilala ang sarili mo. So, it is actually the awareness and the acknowledgement of one's self. How can you lead people kung ikaw mismo hindi mo kayang i-lead ang sarili mo? Kung ikaw mismo hindi mo kilala ang sarili mo? Kung ikaw mismo hindi ka capable na ma-master ang sarili mo? Kailangan master natin ang buhay natin. Ang tanong, ano ba yung mga pamamaraan para makilala natin yung sarili natin? So, number one is acknowledgement. Nalalaman natin ano ang strength natin, na-acknowledge natin, at ano ang weakness natin. Marami kasing tao in denial sa buhay. Ibig sabihin, mga negosyante na hindi nila ina-acknowledge yung mga weaknesses nila. Ang lagi niyong ipinapakita sa tao nyo, masaya kayo. Ang lagi niyong ipinapakita sa tao ninyo, okay lang kayo. Ang lagi niyong ipinapakita sa tao nyo, kontento kayo. Not knowing na giba ka pala deep inside, na meron ka palang bit-bitin sa buhay. So, meaning to say, self-mastery is kailangan maintindihan din ng tao mo na may pinagdadaanan ka rin. Na meron ka rin mga hindi kayang gawin. Na hindi ko mo, ikaw ang may-ari ng negosyo, dapat ipapakita mo lagi sa kanila that you are problem-proof, challenge-proof. Hindi ho ganon. Vulnerability is actually a strength, not a weakness. Kasi ang magagaling na negosyante, dapat naiintindihan sila ng mga taong pinangungunahan nila. Ibig sabihin, kailangan yung mga tao ko malaman lahat ng detalye ng buhay ko. Hindi ho ganun. Kailangan ikaw, marunong ka mag-acknowledge ng strength and weaknesses mo so that your weaknesses is probably the strength of somebody inside of your company. Pwede kang makipag-collaborate, pwede kang humingi ng tulong, humingi ng advice kahit pa mas mababa sa'yo o empleyado mo lang yan. Self-mastery also is acceptance. So number one, acknowledgement. Second is acceptance. Ibig sabihin, tanggap mo na meron kang mga hindi kayang gawin na pwedeng magawa ng ibang tao para sa'yo. Acknowledge your weakness, acknowledge your strength, accepting actually who you are as a leader. Sino ka ba talaga? Kasi maniwala ka sa akin, hindi ikaw ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. So may mga kailangan ka sa ibang tao na kagalingan nila na hindi mo kagalingan. Hindi po pwedeng sobrang taas ng ego mo. Hindi ka magiging magaling na leader. Hindi po pwedeng sobrang taas ng pride mo. Yung feeling mo, ikaw lagi ang tama. Yung feeling mo, hindi ka nagkakamali. Yung feeling mo, parang lahat ng desisyon mo, tama. No. Yung pagiging may-ari ho, pagiging magaling na leader, leadership is all about collaboration. It is actually leveraging your people. So meaning to say, i-accept mo na sometimes magsasuggest sila at yung suggestion nila magmamatter. Baka mamaya wala nang ibang nagmamatter sa kumpanya. Yung decision mo lang ang nagmamatter. So lagi ho ninyong tatandaan may value ho. May value. Yung talino, yung galing. In the first place, kaya mo nga hinire yan eh. Katulong, katuwang, kasama mo sa hanap buhay. Pag na-master natin yung sarili natin, we acknowledge also their strengths and weaknesses. And matatanggap mo rin kung sino sila. Na baka mamaya, hindi mo nakilala yung mga tao. Bakit? Ni hindi mo man lang kinamusta, ni hindi mo man lang kinausap, ni hindi ka man lang nag-care sa kanila. So paano mo sila actually i-care? Paano mo sila makikilala? Kung ikaw mismo, kilala mo ang sarili mo at magiging conscious ka rin sa nararamdaman ng ibang taong nakapaligid sa'yo. Self-mastery also entails character. Ibig sabihin, kailangan ang character mo is suitable to lead people. Ano ba yung mga character na suitable na mag-lead ng tao? Number one, humility. Dapat meron ka niyan. Ibig sabihin, hindi ka makakapag-lead kung masyado kang authoritative, kung masyado kang commanding. Hindi ho po pwedeng firm lang ngayon.
Marami na hong form of leadership ngayon. Hindi na ho po pwedeng yung ako ang boss, ako ang masusunod. Hindi na ho nag-work ngayon yun. Leadership is all about collaboration. Ibig sabihin, you collaborate with your people, you collaborate with your subordinate. Being a business owner, kasama sa karakter natin, yung pagiging makatao. Pasweldohin natin sila ng naaayon at nasa oras. Ibibigay natin yung mga benefits nila ng tama. Ipagkakaloob natin yung karapatan at deserve nila. Kung walang humility, walang leadership. Hindi ka susundin ng mga tao. Yes, maaring sinusunod ka nila. Pero lagi ba silang 100% sa'yo? Again, it's part of self-mastery. Kung gusto mong mag-100% sa'yo yung mga tao mo, dapat ikaw mismo ayusin mo yung karakter mo. Baka mamaya napakarami mong bagahe sa buhay, kaya hindi ka makapag-lead ng tao. Baka mamaya yung mga nangyari sa'yo in the past, hanggang ngayon bit-bit mo. Kaya yung decision-making mo sa kumpanya mo ang gulo. Wala ka ng tamang naging desisyon, lagi na lang bumabagsak, lagi na lang nalulugi. Kasi ang dami mo magdalahin sa buhay mo na hindi mo pa naiiwan. So inaayos po muna yung karakter nung isang taong magli-lead bago siya mag-lead effectively sa mga tao niya. Yes, kahit nandyan yung mga bagay na yan, pwede kang manguna, pwede kang mag-lead. However, hindi ka magiging effective. Why? Kung yung sarili mo nga hindi mo kayang i-manage. Lalo na kung magli-lead ka pa ng ibang tao. Second character, bukod sa humility, dapat bilang isang magaling na leader, dapat meron kang awareness. Alam mo, kilala mo kung sino yung pinangungunahan mo. Baka mamaya hire ka lang ng hire. Hindi mo naiintindihan kung saan ba galing, ano pinagmulan ng mga taong nakapalibot sa'yo, especially your core leader. Nandoon sa top management. Dapat aware ka. Sir, personal na nila na buhay yun. Hiwalay ang trabaho, hiwalay ang personal. Totoo. Totoo yan. Ang kaso nga lang, wala kang magagawa sa buhay ng tao. Bakit? Kapag apektado ang personal na buhay niyan, apektado rin ang trabaho niya. So if you want to maximize the full potential of your people, what you should do, dapat alam mo yung nangyayari sa kanila. So that tama ang approach mo sa mga magiging tao mo. Iba't iba ng karakteristik ang mga tao. Ang tao, minsan mapapasunod mo, disciplinary measures. Minsan lambing measure. Lalambingin mo lang pala. Minsan ang mga tao mapapasunod mo, listen measure. Papakinggan mo lang pala sila. Minsan ang mga tao mapapasunod mo, what? Nandito si boss. Measure. Ano ibig sabihin? Ano man mangyayari sa'yo? Ako, boss mo, pwede mo ako paglabasan. Marami ng pamamaraan. Hindi lang disciplinary. So again, part pa rin yan ng self-mastery. Baka mamaya kaya hindi mo sila maintindihan kasi hindi mo rin naiintindihan ang sarili mo. Totoo ba na kilala mo ang sarili mo? Baka mamaya, you have hate relationship with your employees. Pero ang totoo nun, meron ka palang hate relationship sa sarili mo. Baka mamaya meron ka pang mga nangyari sa mga nakaraan na hanggang ngayon iniinda pa rin. Kaya nagre-reflect ngayon sa resulta ng leadership mo. Knowing yourself. Being aware, acknowledge, acceptance, awareness sa sarili. Dapat 100% ka, certain ka. Because if you fully accept yourself, if you acknowledge na hindi mo kayang gawin, if you are accepting other information, other knowledge, maniwala ka sa akin, you will be effective. A good leader is a good follower. Lagi nating naiintindihan niya. Pero ito yung kulang. How can you actually be a good follower, be a good leader? Lead yourself first. That's the first step. Discipline yourself. Gigising ng maaga, kung yun ang kailangan para mas maging efficient ang trabaho, gawin mo. Mag-e-exercise, physical activity, para active ang brain cells mo. Kapag nasa opisina ka na, kapag nagninegosyo ka na, gawin mo. Kailangan magbasa ng mga self-improvement books. Baka mamaya, all you are thinking is all about transaction, sales sa kumpanya. Not knowing yung mga tao mo pala pressured na. Not knowing yung pressure na yon, ang pinaghuhugutan pala nun, ang pinanggagalingan doon is your management style. Baka mamaya yung management style mo, marami ng taong nagmumura sa likod mo. Or worse, gusto ko nang patayin ng mga empleyado mo because it happens. Kasi bakit? Pinabayaan mo yung sarili mo. Masyado kang naging centric sa transaction, sa pera, nakalimutan mo kasi kasuhin yung ibang aspeto ng buhay mo. Ang maibibigay mo sa mga tao mo kapag maayos ka, yung kaayusan ng buhay mo, yun din yung maituturo mo sa tao mo. You have to practice what you preach. Ibig sabihin, if sinasabi mo sa empleyado mo, dapat disiplinado kayo, ikaw ba disiplinado ka? That is self-mastery. Kung sinasabi mo sa tao mo, masipag kayo dapat, ikaw ba, you know, na masipag ka? Maraming mga leadership courses, dapat ganito, no? Your success depends on you. Kahit anong laki ng kumpanya, ikaw bilang may-ari pa rin na magdidikta ng success ng kumpanya. Second step, you create a structure. You create a system. And that system
lahat yan susundin ninyong lahat, including you. So, pag nagpa-implement ka ng rules, ikaw mismo ang unang sumusunod sa rules. When you say to your employees, please do wear uniform, tapos ikaw papasok ka sa trabaho o papasok ka sa negosyo mo na gula-gulanit, hindi pa planchado yung damit mo at ang gulo ng pagmumukha mo, sa palagay mo, rerespetuhin ka kaya ng mga tao mo? No. Nagpa-implement ka, dapat ikaw mismo una sumunod. May structure nga eh. Lahat tayo part ng rules. The best form of leadership is not telling them. It is showing them. Ipakita mo. You walk the talk. Pag may sinabi ka, gagawin mo. May agreement. Hindi po pwedeng nagpapasunod ka sa mga tao mo na ikaw mismo ang unang sumasalaula doon sa pinapasunod mo. Masakit na katotohanan niya sa mga may-ari. Pag sinabi, guys, meron tayong project ganito. Si boss late ng 5 minutes. Is that the character na gusto mong ipakita sa mga empleyado mo? Na meron kayong agreement, dapat on time tayo? Pero pag may meeting, ikaw ang laging number 1 na late? No. Ipakita mo, ikaw mismo pinakamaaga ka. Kung ang usapan ninyo alas 10, 9:30 pa lang nauuna ka na doon. Bakit ko nasasabi? Pagkakamali ko yan eh. Boss ka, may-ari ka, entitled ka masyado, accepted ka sa rules. Hindi po pwede. If you want them na sumunod sa mga rules na ini-implement mo, ikaw mismo ang number 1 follower ng rule mo. Rule mo yan eh. Ikaw dapat number 1 mismo follower niya. Hindi po pwedeng, no. Hindi po pwedeng boss ka. Walang exemption sa rule. Di ba sabi nga nila, if there's a rule, there's always an exemption. And it is always the boss. No. Mali yun. Hindi exempted ang boss. If you want to become a very, very good entrepreneur, pag nagpa-implement ka ng system, ikaw mismo ang number 1 follower ng system mo. Hindi po pwedeng maigo ka masyado. A good leader, walk the talk. Kung ano sinabi, kung ano pina-implement, ikaw mismo. Alam mo, kung titignan mo sa perspective na yun, mas masarap po siya. Mas masarap po bilang may-ari, kusa na yung mga empleyado mo. Mas masarap po bilang may-ari, tumatanggap ka na lang ng pera. Mas masarap po mga may-ari, nagbabakasyon ka kung kailan mo gusto. Mas masarap po bilang may-ari, nagagawa mo itong mga bagay. But in the realm of possibility, can you still do that while following all the rules? Yes. Kung may structure, kung may sistema, masusunod mo pa rin, pwede mo pa rin ganapan. Pwede ka pa rin magbakasyon. Hindi ko sinasabing magpakapagod ka. Pwede mo pa rin mabili yung mga bagay na gusto mo. Hindi ko sinasabing i-deprive mo yung sarili mo bilang may-ari. Hindi yun ang ibig kong sabihin. What I'm telling you is, you have to show up sa mga empleyado mo if kung kailangan nila ng evidence na sino ang unang susunod sa rule. Kesa naman inuuna mo lagi yung bunganga mo, o late ka na naman, o ganito ka na naman, o ganito ka na naman. Ay, hindi. Ibahin naman natin. Ito yung pinaka-perfect na gagawin ninyo. Put them first before you, bago tayo. Paano mangyayari yun, Boss RDR? Pinili ko nga maging may-ari. Hindi naman ho laging pera yung pag-uusapan natin na uunahin natin sila. Ano ibig sabihin? Unahin natin yung welfare nila. Intindihin natin sila sa trabaho. Ano pa yung po pwedeng madagdag? Ano pa yung po pwedeng ma-provide ko sa'yo? Sa mga empleyado mo. Magkaroon ng ganun klaseng conversation so that they feel na priority mo sila because that is leadership. Nagkakaroon ng kumpiyansa yung mga follower mo sa'yo. Kasi bakit? Nararamdaman nila na may value sila. Inuuna sila, meaning hinihingan mo sila ng suggestion before you actually implement a certain big decision to your company. Kunan mo ng inputs. Yung acknowledgement, yung pagko-call out na, uy, alam ko magaling ka eh. Baka meron ka naman inputs na maipwedeng ilagay dito before we make decision. Before we implement this sales campaign, before we implement this marketing campaign. Unahin nyo sila. Hihingi ka ng mga feedback. Ready ka dapat tumanggap. Bakit? Kapag naramdaman ng tao na may value sila sa kumpanya na pinagtatrabahuhan nila, pag naintindihan nila na dito may growth, na dito may halaga ako. Kasi imagine ninyo, kung kayo pakiramdam ninyo, wala kayong halaga dati, nagkaroon lang kayo ng halaga nung nagkanegosyo kayo, paano kaya yung mga empleyado nyo? Yun din kaya yung na-experience nila in the past? Yun din kaya yung memory nila? Somehow, inaway din kaya sila ng nanay nila, ng tatay nila, binugbog din kaya sila, na-discourage kaya sila, na-reject din kaya sila, kinawawa din kaya sila. Kamusta pagkabata nila ng mga empleyado nyo? Mas worse ba kaysa dun sa mga experiences mo? Tanungin natin. Baka mamaya, sobra na tayo eh. Laglag na pala yung balikat, bagsak na pala yung katawan, gulong-gulo na pala yung isip ng mga tao natin. Hindi man lang natin nalaman.
Kaya pala poor ang performance nila. Kaya pala hindi makapag-work ng maigi si ganito. Kasi ang childhood niya pala, lagi siyang sinasabihan na bobo, walang mararating sa buhay. Yung simpleng salita pala na po pwede nating sabihin sa kanila, magaling ka, mahusay ka, salamat at natutulungan mo kami. Salamat sa pag-i-stay mo dito sa kumpanya. Yung simpleng mga salita pala na yun na hindi natin nagawa, yun pala yung makakapagbigay ng malaking impact sa kumpanya natin dahil finally, na-improve natin yung karakter ng mga taong pinangungunahan natin. Kapag ka may hate feeling ka ba sa kapwa mo, hate feeling mo ba talaga sa kanya yun o hate feeling mo sa sarili mo? Assess it. Kasi it is always your reflection. Kung ano yung attitude na binabato mo, kung ano yung binibigay mo sa kanila, kung stressful, authoritative, dictatorship, ang form of management mo, probably, hindi mo pa rin natanggap yung buong buo ng pagkatao mo. Na dati kang minaltrato, dati kang minaliit, dati kang nireject, dati kang pinagsawalang bahala ng mga taong mahal mo sa buhay. And probably yun yung binabato mo sa mga empleyado mo at yun din ang nagiging sila. At yun din sila. Baka worse pa nga sa na-experience mo. Kilalanin sila. Iuna mo sila. Bigyan mo ng value. Saan manggagaling? Sa words? Affirmation? Uy, ang galing mo, good job. Baka mamaya, pag nalilate, kino-call out mo. Pag may ginawang maganda, hindi mo na nako-call out. Na yun pala yung kailangan ng tao na yun. Acts of service. Baka yun ang kailangan nila eh. Para mag-perform sila, maintindihan mo sila. Konting tapik lang sa balikat. Konting sabi lang, good job. Kinesthetic, or hawakan mo lang, or itapikin mo lang, or bigyan mo lang naman ng acknowledgement. How would you feel if pagpasok mo sa opisina, lahat ng mga tao mo nakangiti kasi motivated silang magtrabaho? Kesa pagpasok mo sa opisina, lahat sila seryosong-seryoso, stress na stress dahil takot na takot sila sa'yo. Napipressure sila. Kumbaga, ang image na nakikita nila kapag dumarating ka na, word pressure. How can you actually remind them? Pressured na nga sila tapos dadagdagan mo pa. Alam naman nila yun. Problema pag niremind mo parang bubigat na naman ulit. Ako nga pala. Diba? Na-pressure na. Wala na, hindi na makapag-isip buong araw. Natataranta na lahat. Yung taranta, yung stress, hindi makapagbibigay ng productivity yun. Ano maibibigay nun? Agarang solusyon sa problema. Ibig sabihin, hindi excellent service yun. If you want excellent sa kumpanya ninyo, kung gusto nyong magaling at tama ang gagawin nila, ayusin ninyo. Because that is also my form of management before. Masyadong stiff, masyadong stress, masyadong resolute, commanding masyado, dictatorship masyado. Ito dapat, ganito. No. Not knowing na magagaling pala yung mga tao ko. Ano nagiging problema? Walang communication. So finally, a good leader is a very good communicator. Kailangan marunong ka mag-deliver ng mga tamang salita na ipupukol mo sa mga tao so that mapasunod mo sila ng magaang, yung freely. Or better, hindi mo na sila kailangan mapasunod. Kasi may system structure ka, sinusunod nila, on time sila lagi, motivated sila magtrabaho, inspired sila magtrabaho, at nakikita ka nila as their source of inspiration. Pag nakita niya si boss, hindi siya natatakot, hindi siya naiilang. Ang nakikita niya, pag-asa. Ngayon, tignan niyo yung mga sarili ninyo. Mukha ka bang pag-asa o mukha kang walang kapag-apag-asa? Dapat ganon ang tingin ng tao sa inyo. If you want to become a very good leader, communication starts where? Body language. You know, words, it is only 7%. And 55% is what? Body language. Napakataas po. So dapat ayusin mo. Physically, mentally, so that makapag-perform ka ng maayos. That is also part of communication. Nakikita ka, source of inspiration ka ng mga tao mo.